Talaga naman ang gobyerno natin ngayon, tinutukoy ko Bongbong Marcos, kapatid nating mga Muslim, Mamindanao man, Maluzon o kasan bang parte sa Pilipinas, galit na. Sa Bisaya, pagalit na yung taon ng mga Muslim ni Bongbong Marcos. Ano nangyari, Bongbong Marcos? Bakit mga Muslim? Panibago na naman tong grupo ng mga Muslim community na galit kay Bongbong Marcos. So hindi lang yung parting Mindanao na galit ang mga Muslim. Dito to sa Luzon. Baka kala nyo Mindanao, yun lang yung mga Muslim na galit kay Bongbong Marcos. Ito, Luzon, sa Kalinga. Ito balita ha. At hindi lang kay Bongbong Marcos ang galit nito, pati PNP. Pakinggan natin yung balita ng bigyan ng reaction ngayon. Hindi na nakapagpigil pa ang isa sa mga kinatawan ng Muslim community sa Kalinga at binansagan niyang Bangag Pilipinas ang kasalukuyang administrasyon. Lupit. Alamin natin ang buong detalye ng balita. Bangag Pilipinas. Montibon, live sa Tabuk City, Kalinga. Magandang gabi po. Tabuk City, Kalinga. Magandang gabi. Talagang hanggang sa mga oras na ito nagpapatuloy pa rin ang panonood, pakikinig ng mga kababayan natin dito sa Tabuk City. At isa nga sa mga dumalo dito ang kinatawan ng Muslim community dito sa Kalinga na talagang antapang na nagbigay ng kanyang pahayagan. Rally to, rally pala to. Administrasyon dahil nga naman sa naobserbahan niya itong paglaganap ng illegal na droga at kriminalidad dito sa ating bansa. Walang bagong Pilipinas. Ito ang maanghang na komento ng isang kinatawan ng Muslim community at kasalukuyang kagawad ng Tabuk City, Kalinga, laban sa kasalukuyang administrasyon. Bunsod ito ng kaliwatkanang krimen na naitatala sa bansa ngayon sa ilalim ng Marcos Jr. administration. Bagay na nagdudulot ng takot sa publiko at sa seguridad ng kanilang pamilya at komunidad. Sa totoo lang po, kaya nga po namin sinuportahan noong 2016 si Tatay Digong dahil po sa paglaban niya sa kriminalidad at sa kadroga. Ngayon po, hindi po natin maikakaila. Bata pa to, ha? Hindi na po ito bagong Pilipinas, Bangag Pilipinas na. Ito ang sakit sa tayo niya. Ang mga drogista, bumalik na ang mga droga. At isahan niya sa dahilan ng mga krimeng ito, talamak na iligal na droga. Ang susi naman anya para tuluyang matuldukan ang suliraning ito. Ang pinagmumulan po lahat ng mga kriminalidad ay droga. Hindi po makakapagnakaw, hindi po makakapatay ang tao kung hindi po nakadroga. Kung nasa matinong pag-iisip po, hindi po makakagawa ng krimen. Kaya nga po, ito po ang paraan na maitulong natin sa bayan na maibalik ang kaayusan sa Pilipinas. Iluklok po natin itong PDP laban na inendorso po ni Tatay Digong. Sa kabilang banda naman, aminado si Abdul Samad na tuluyan na ngang inabandona ng Marcos administration ang mga magagandang programa noon ng Duterte administration, lalo na sa laban sa illegal na droga. Bigurin anya na mapangalagaan ng mismong mga tagapagpatupad ng batas ang mga mamamayan dahil sa pagkakasangkot rin ng mga ito sa illegal na aktibidad. Ang sinabi dito niya, Marcos Jr. at PNP, sinabihang makapal ang mukha matapos ipagmalaki na bumaba ang krimen sa bansa. Ito yung nagsabi. Ito yung Muslim na to na galit kay Bongbong Marcos at saka sa mga PNP. Paraw ang ilang pulis na ipagmalaki ang pagbaba ng crime rate na malayo naman anya sa katotohanan. Yung pagsabi nila ng bumaba ang kriminalidad, hindi ko nga alam kung saan sila humuhugot ng kapal na mukha para sabihin yun eh. Sakit na tayo nga nito, ha? Hindi natin may kakaila, kidnapping, na bumalik na naman yan ang re-rape, bumalik na naman ang may mga namamatay rin ngayon na biktima ng the addict. Ano po ba? Wala po bang hustisya yun? Ang pinagtutuunan lang ng gobyerno yung napatay. Natural lang na may mamatay. May mamatay dahil mga kriminal nga yun eh. Lumalaban sila. Ang sabi naman nito Tatay Digong, pag lumaban, patayin.
Hindi naman niya sinabing patayin lahat eh. Noong panahon ni Tatay Digong, ang takot po yung mga kriminal. Malaya pong malayang nakakalabas kahit gabi ang mga ordinaryong mamamayan. Pero ngayon po, baliktad na. Ang mga takot ngayon yung mga taong lumabas, yung mga naghahari-hari na naman yung mga kriminal. Ano po ba ang gusto natin? Ang naghahari yung mga kriminal? O yung mga malaya tayong makapaglakad sa lansangan na kahit gabi po, kahit ating gabi po. Ayan, so Franco, sa mamaya no ay maya-maya lang din magtatapos na itong programa natin ngayong araw na ito. Isa naman sa mga supporter ng PDP na nagtungo pa dito sa ating venue ay si Attorney Junita Puday para magbigay ng kanyang reaksyon na nakabisita dito ang PDP laban, lalo-lalo na Mga ano to sila, taga Kalinga, Salamat po at nakapunta po ang dito, ang Attorney PDP. Julieta Kaya, Puday. Suportahan po natin sila, vote straight po. Alam niyo kung bakit kung sinusuportahan? Dahil sa, ito ang Team Duterte, ang nagawa po ni former President Roa Duterte, yung peace and order, tapos maraming as to drug, yung mga related sa drug, marami ang mga... Wait lang, putol muna tayo dyan. Ibalik tayo mamaya-maya. So, problema talaga ngayon, maprobinsya man o mametro Manila, druga talaga. Wala nang ibang pag-usapan natin dito. Bumalik kasi ang kriminalidad. Alam mo, pag ako nagbanggit ng kriminalidad, hirap na hirap ang dila ko para kung si nito, Jane Faro na nabubulol. Alam nyo kasi, sa totoo lang, no, ito bumalik yung mga krimen natin ngayon, nakahindik-hindik ng mga krimen. Kaya ito yung mga tao ngayon, kahit nasa kasuluk-sulukan ka ng Pilipinas, reklamo talaga nila yung mga ganyan. Druga talaga. Kasi nakakatakot naman talaga yan. Imagine ninyo ha, miyembro sa inyong pamilya, may isa dyan na nagtutulak. Damay kayo lahat dyan. Kasi pag yan ang nauwi, sabog, tapos wala kayong kanin, wala kayong pagkain, wala siyang pagkain pagdating dyan sa bahay nyo, magwawala yan. Kasi trip niya eh. Kaya, apektado kayong mga pamilya. Kasi bumalik na nga ito ngayon eh. Nabalitaan nyo ba? Mayroon na, 2 beses ko napanood na may nagluluto na naman ng mga ganyan sa Pilipinas. Mantakin nyo yan. Nawala na nga yan, ngayon bumalik ulit ang nagluluto ng mga tawas. Kaya, ito yung administrasyon ni Bongbong Marcos. Hindi lang Visayas at Mindanao ang galit sa kanya. Dito sa norte, ito yung mga kaduluduluhan na parting probinsya sa norte, galit sa kanya. Dahil nga, ito yung ginagawa niya, kulang talaga siya sa pagmamanage sa Pilipinas. Sabihin man natin na presidente nga siya, pero di naman siya nagmamanage kasi talaga. May nagmanipula sa kanya eh. May nagmanipula sa kanyang utak. Bukod dun sa kanyang pakabanga, may nagmanipula. Ano ba yan? Kaya hindi niya maitama talaga ang kanyang pamumuno sa bansang Pilipinas. Kaya itong mga tao ngayon, nag-umalsa na talaga. Mantakin niya itong Kalinga. Ang layo to nasa parting Baguio. Pero malayo pa to kasi Kalinga eh. Tama ba? Di ko lang sigurado sa may mga bandang norte kasi di ko masyadong di kasi nakapunta ng Kalinga eh. Kaya lang, ito yung mga tao na to, galit na nga kay Bongbong Marcos. Galit na sa administrasyon, pati mga PNP. Kasi nga sinabihan ba naman na peaceful daw ang Pilipinas. Di sila naniniwala. Kaya panibago na naman itong Muslim community naggalit kay Bongbong Marcos at hindi nanggaling sa Mindanao. At itong Mindanao lalo na. Marami ang mga taong nag-change for the better. Yun. Tapos mga anti-corruption, maraming, alam mo na, tapos mga development na nagawa niya sa ating country. And then, para sa akin din, yung naging mas, mas nationalistic na ako. Parang isa yun. So, yun. paano ngayon? Ngayong kasalukuyang sitwasyon, panahon? So, ngayon,
para naman nakikita po natin kung ano yung nangyayari sa country natin, na kung minsan ang hirap isipin na nangyayari ito sa ating country. So para naman makontinue yung ginawa ni Tatay Duterte, kailangan po nating iboto straight itong PDP laban, senatorial candidates. Teka lang. Yung mga paninira, huwag po tayong basta naniniwala po sa mga paninira, lalong-lalo na kay Pastor. Sa mga paninira, madaling gumawa ng paninira sa isang tao. So ang ano natin, magbasa tayo, mag-research tayo. Kung kailangan po nating magtanong sa mga abogado, sa mga legal matters, magtanong po tayo. Yun po ang masasabi ko, lalo na sa case ni Pastor Kibuloy. Ayaw kong mag-comment masyado doon kasi nasa court na po. Pero kung gusto po natin ang insights or kaliwanagan, magtanong po tayo sa mga abogado. Lalo na yung mga neutral na abogado. Opo. Yan, pero importante mga neutral, walang biases, no? Yes, opo. Opo. Neutral po talaga para masabi nila yung side. Kasi kung maka Duterte or ano, may bias at may bias yan. Or magsasabi man sila, syempre may ano pa rin. Alam mo yun bias na yun. Oo. Ayan. Attorney, maraming salamat na hanggang ngayon ay talagang sumama kayo hanggang sa pagtatapos ng papatapos na ang programa po natin. Thank you din po. Maraming salamat. At Franco, yan ang pinakahuling ulat natin mula dito sa Tabuk City, Kalinga. Paul Montebon nag-uulat. Tabuk City, Kalinga. Malayo ata yan eh. So, kung sino may yung taga-bandaho dyan, shout out sa inyo sa may Kalinga. Salamat sa inyo na nagkaroon ho kayo ng rally din sa may lugar na yan. At ang ano niyan ay straight PDP laban yung panawagan niya ho dyan. So, nakakatuwa lang kasi sa kasulok-sulukan na lugar, ayan, na talagang sumusuporta sa PDP laban at nito kay Tatay Digong. Kasi ito naman talaga yung gusto natin eh. Gusto natin maibalik yung katahimikan sa ating bansa. Sino ba may gusto ng kaguluhan kagaya ngayon? Kaya yung mga tao ngayon, no, galit na galit itong iba, lalo na sa nagsasalita na ganito ang bansa, magulo. Magulo naman talaga. Huwag nyo kasing ipilit na hindi magulo ang Pilipinas. Magulo. Bakit ka muna yan magulo? Andyan yung wala na talagang pakialam na ang batas natin. Ano nangyari kay Tatay Digong? Tinapo na. So doon nagsimula ang gulo, lalo sa Pilipinas. Pag itong eleksyon na to, pag dito ayusin ng COMELEC, lalong gugulo ang Pilipinas. Di ko alam kung si Bongbong Marcos, kung sinadya niya itong ganitong sistema, yung pamumuno niya, na talagang magulo ang pamumuno para di natin masabi to, mag-declare to ng martial law. O lalo tong kahinatnat ng darating tong eleksyon. Mamaya, anong kahinatnan ng mga kanyang kandidato? Baka biglang magpalit tayo ng sistema sa gobyerno. Yan ang nakakatakot dyan. Kasi ito si Bongbong Marcos, palagay ko parang ayaw tumatalo. At ito yung mga sa paligid niya. Yun yung problema dyan. Kasi yan talaga yung nag-guide kay Bongbong Marcos. So nakakahiya nagkasulok-sulukan ng dyan sa Luzon. Muslim community pa din ang nagrereklamo sa gobyernong Bongbong Marcos. Nagsasalita kanina.